Itong battery voltage niya tumataas, umiilaw na yung ABS, umiilaw na yung check engine. Nakakatakot, masunog bigla tong motor. Puro Kimco yung ginagawa dyan. Yan, ang dami nagpapagawa. Doc ABS and Works Motorcycle Parts and Accessories Shop. Panay ang taas ng voltahe. May natatakot na ako, sabi ko dadaling ko na ngayon sa'yo. Wala ring stock yung Yamaha ng ganito. What's up guys? Welcome to my channel. Today pupunta ako kay Doc ABS, kay Raymond. Papaayos ko tong rectifier ko kasi ang problema niya, may time na itong battery voltage niya tumataas, maabot ng 15, 16, 17. Pag umabot na ng ganun, umiilaw na yung ABS, umiilaw na yung check engine, and nakakatakot. Baka mamaya mayroong mag-short, masunog bigla tong motor. Papaayos ko sa kanya. Actually, nakausap ko na siya. Nagpunta na ako doon, tinanong ko sa kanya kung anong problema. Sabi niya nga, rectifier, kailangan palitan na yung rectifier. Pag sira na yung rectifier, naapektuhan yung ABS. Tapos ganun nga mangyayari, tumataas yung voltahe ng battery, lalabas yung check engine, iilaw yung ABS. Tapos may time na hindi nagagana yung speedometer. Ito, hindi na to gagana, nasa zero na lang siya. Nangyari na sa akin yan, ilang beses na sabi ko ibabalik ko na lang, obserbahan ko muna. Ngayon lumalabas pa rin kaya nadaling ko na sa kanya to. Si Raymond, meron siyang channel, Doc ABS, kasi nga specialty niya yung ABS, especially yung Yamaha, yung iba pang mga ABS. Pag may diferensya mga ABS nyo, dalhin nyo sa kanya, ayusin niya yan. Doon siya nakatira sa Deparo, Caloocan, kaya doon tayo pupunta sa Minobaliches. Diretso pa yon papunta ng Deparo, lapit lang naman. Binabantayan ko yung voltahe, baka mamaya biglang tumaas Ang ginagawa ko, hinto muna ako, obserbahan ko. Minsan kasi biglang bababa, or minsan sinisindi ko yung aux light, yung mini driving light, para kumain ng battery. Pag ganon, mababa ulit yung voltahe. Dumi ng motor ko hindi ko na nalilinis. Approaching Mindanao Avenue. Ito, Quirino Avenue. Ito, papuntang Navaliches. Diretso ng Navaliches. Pakanan, yung highway na yan yung Mindanao Avenue. Ngayon, papunta sa kanan, papunta ng SM North, papunta ng Tainoma. Dito sa kaliwa, papunta ng Valenzuela, palabas ng North Expressway, NLEX. Grabe traffic dun sa San Bartolome, gapang. Paglagpas naman dun, eto na, magka-traffic na naman yan dito sa may SM Novaliches. Uy, walang traffic, maluwag. SM Novaliches. Ito na yung bayan ng Navaliches. Yung pakaliwa dyan, papunta ng Malinta exit, NLEX. Itong kanan, papuntang Lagro. Diretso, papuntang Camarin, Deparo, Bagong Silang. Diretso yan. Actually, pag dinire-diretso mo pa doon hanggang Sapang Palay, aabot na itong
daan na to sa Pangpalay, San Jose del Monte. Sa umaga, daming tao rito, grabe traffic, di pa tumataas. Guys, kung meron kayong Kymco na motor, kahit na anong model, pag may diferensya, may sira, o may papa-install kayong mga accessories, dalhin nyo rito. Mamaya pakikita ko sa inyo. Sila yung expert sa mga Kymco na motor. Ayun o, yung Kymco na signage na yun. Ayan, dyan sa Kymco. Yan. Puro Kymco yung ginagawa dyan. Yan. Yan, ang dami nagpapagawa. Wala pala. Yan yung dalhin. Magaling yung mga yan. Saka matagal na yung shop na yan. Tapos pagdating sa mga parts ng Kymco, meron sila, kompleto sila. Kung wala man dyan, tatawag lang nila yon, tapos di-deliver dyan. Isa rin sila sa supplier ng Kymco parts kahit na anong motor ng Kymco, kaya nilang ayusin, kaya nilang gawin. Ito yung boundary ng Quezon City. Pagtawid mo dyan, Caloocan na. Yung Caloocan City North. Pero dati ang tawag dito, Caloocan Bukid area. Ngayon pinaganda nila Caloocan North. Kasi dati talagang bukid dyan. Puro bukid. Nagkaroon lang ng housing project yung gobyerno. Kaya naging syudad na, dumami na. Ito yung papuntang Deparo. Yung sa kabila, yan, papuntang San Jose del Monte yan. Papuntang Lagro. Yan. May shortcut. Papuntang Lagro, papuntang Bagong Silang. Doon ang daan nun. Ito pag dinire-diretso mo to, lalabas ka dito, Valenzuela na. Sa may Bignay, Valenzuela. Pag dinire-diretso mo yan, ayun o, Valenzuela. Lapit na tayo. Ito, Deparo Road to. Kanina, yun sa pinanggalingan natin, Susano Road yun, Quezon City. May magpasok natin sa may bayan ng Novaliches. Dito na tayo. Kanan dito, Villa Tres Marias. Itong NMAX ko version 1 pa to Nakuha ko to 2017. Sa ano ko pa nakuha to? Sa Cavite. Kasi hindi available ang matte red dito sa Metro Manila. So nag-source out ako. May nakita ako sa Facebook sa Cavite. Pero mura ko lang siya nakuha, 118k. Ang iba nga nagugulat, yung mura daw. Pero yun talaga yung presyo. Dito na tayo. Ayan o, DOHC ABS NMAX. Tayo natin. Tawagin natin. Kuya, diyan si Raymond. Sir, kapagawa. Ako yung nag-message. Guys, ito si Sir Raymond. Siya si Doc ABS. Sarahan niya na yung yung rectifier. Buksan. Tapos papalitan niya ng bago. Original yan Follow niyo siya sa page niya sa Facebook saka sa YouTube. Doc ABS and Works. Motorcycle parts and accessories shop. Yamaha ABS problem. Actually nasira na yung ABS nito. Siya rin yung gumawa. Pinalitan niya ng module. Kaya dito ko na dinadala dahil nga alam ko siya yung expert sa mga ABS.
nung lumalabas yung problema nito, akala ko ABS na naman yung problema. Yun nga, binanggit niya, hindi ABS yan, rectifier yung problema niyan. Kaya sabi ko, obserbahan ko muna, tapos ngayon tingnan na natin, lumalabas pa rin, tumataas yung voltahe ng battery. Kaya paayos na natin. Kahapon, kagabi pala nung pagsundo kay Mrs. Panay ang taas ng voltahe. Natatakot na ako, sabi ko dadaling ko na ngayon sa'yo. Sakit na talaga yun. Pero wala na masusunog dyan pag Meron. Siyempre, bloated battery. Okay. Bloated battery. Masisira yung battery na naman. Oo, siyempre kasi 16 volts pataas. Oo nga, nagsi-17 pa. Nakakatakot. Kaya nakakatakot yun. Kaya ako alam yun, na-experience ko yun. Kaya nga, sabi ko nga. Tapos walang makasagot. Inaral mo na lang din. Charge to experience. Laging ganun no? Pero number 1 dyan, battery. Pag Ito mo na battery. Nung una, kala ko battery, so nagpalit ako. Tapos pag ayaw na talaga, ayos. Option yan. Option C, pinakalas mo. Pag ganun pa rin, kailangan mo ng palinis yung magnet. Kasi yung bibili talaga sa regulator kasi, siya lang yung naging... So pag napalitan yan, tapos ganun pa rin. Pero ito, talagang quality na. Oo, retard na. 17. 17? Pero usual, ang nakakasira sa ganyan talaga, yun yung binding. Pero bakit ngayon lang lumabas? Ang tagal na yan. Pero, siyempre boss, katulad ka rin. Yung bigay rin kasi. Bagay. Kung sa version 2, ikukumpara mo sa version 2, wasak na ECU mo. Oo? Kasi ang version 2, magkasama ang rectifier saka ECU. Ito, swerte ka. Kaya nga. Kaya wala eh. Kaya daming issue ng version 2 no? Pag hindi mo alam ang pag pa-maintenance, talagang masakit sa ulo. Pero pag alam mo naman, kaya. Rectifier. Tingnan nyo yung busina ko, guys. Bosch Europa na malaki sa tapos isa Bosch Europa na black, yung unang version yan. Meron ng bago yung silver, mas maganda yun. Ito kasi nakatago lang naman, yan na lang kinuha, pero parehas lang ng tunog. Iba ng code. Okay. Mayroon pang mas maganda dito, yung PRT. Kaso hindi ko lang alam kung may available sa MTRT. Compatible yun sa... Oo. Kahit magsabay-sabay ang load mo. Kaso mas mahal na yun. 3.5. Pero hindi ko lang alam kung may stock ka. Kasi nagkakaubos na nun. Kasi mas maganda ang charging yun. Fast charging. Ginawa ko ba i-base mo? Oo! Kailan lang, itong taon lang na to. Pinalitan mo na ng module. 1,000 rin yun. 5,000 yun eh. Mura yan, palit module? Palit module? Oo. 5K? Oo, ikaw nagsabi. Mura yun. Tumaas na ba? Oo. Nakamura pa pala ako. Tapos lifetime pa, no? Ayan, gusto ko sa'yo eh. Wali eh. Pero usually, ito lang yung best. Walang masira yun. Sana nga. Pero if ever, kaya mo rin gawin yun. Yung magneto. Leaning yung... Leaning or palitin din.
Meron ka rin pampalit. Wala tayong kabibili. Ah. Tapos na yan, di ba? Yun lang yan, wala kang charge to experience. Talagang Ay, mas mainam yung gano'n na na-experience mo, ikaw mismo eh. minsan Hindi nga, yung nagmamarunong. minsan nga, tumatakbo ko niyan, naka-sound system ako. Check engine na din yan. Taas ng voltahe. 16, 17. Tapos check engine, ABS mo, naka-on, Oo. zero speed. Oo. Ngayon, syempre, matatakot ka. Kala mo ABS eh. Hook mo, tapos Oo. normal na naman. Oo. So, wala kang makitang sign na kung ano talaga sira. Yun. Talagang nahuli naman natin kung ano yung pinaka-vision. Wala rin makasagot nun. Yan ang mahirap eh, no? Naghahanap ka ng solusyon eh. Wala eh. So, yun lang. Tapos na. Ganun lang kabilis. Actually, pinalitan niya lang yung rectifier. Yung sa kanya kasi original. Kasi nagtatanong ako sa Yamaha. Wala ring stock yung Yamaha ng ganito. Eh, naghanap na ako yung 3 Yamaha branches dito na malapit sa bahay. Siya yung pinagtanongan ko, wala silang stocks. May sabi ko, kailangan ko na magdala to. Follow nyo yung page niya sa Facebook, lalagay ko rito sa description, saka dyan sa screen. Facebook niya, saka yung YouTube niya. Si Doc ABS. Yan. Sana naman huwag nang tumaas yung voltahe. Sabi niya, isa pang posibleng may diferensya dyan, pag tumaas ulit tong voltahe na to, eh yung magneto raw. Sabi, lilinisin lang daw yon, o minsan pag ano, papalitan. Pero wala siyang part. So malamang sa iba ko ng paggawa yan pag nasira. Actually guys, ano na to eh, sulit na to eh. Kumbaga, ilang taon na tong motor na to. Ngayon lang naglabasan yung mga sira. Actually, ngayon lang talaga itong taon na to. Nagsimula sa ABS, umiilaw yung ABS. Tapos ngayon, itong ano, rectifier. Oh, biro mo ilang years na yan. 8 years. Ngayon lang bumigay. Eh, yung sa mga bagong version nito, yun ang mas mahirap kasi yun ang masakit. Kasi nga raw sabi niya magka-connecta daw yung ECU saka yung rectifier. So pag nasira yung rectifier mo, sira rin yung ECU. Yun ang masakit, mas mabigat ang gastos. Actually, ang dami kong napapanood sa YouTube eh, o kahit sa Facebook eh. Yung mga version 2 ng NMAX na ang daming diferensya. Biro mo, mas ano pa yun, no? Mas latest model yun. Kumpara mo dito, eto, after 8 years, ngayon lang naglabasan yung difference niya. Shortcut na tayo rito. Eh, matraffic dun sa may bayan. Abutin tayo na siyam-siyam dun. Shortcut tayo rito. Labas na natin dun sa General Luis. O, paano guys, hanggang dito na lang. Dito ko natatapusin tong vlog. Maikli lang naman to. Kung umabot ka sa punto na to at nagustuhan mo yung ganitong content, kindly like, share, subscribe. Saka tick mo na rin yung notification bell para sa mga susunod na video ko ma-notify ka. Traffic pa rin, no? Actually, Quirino Highway na yan. Kakanan tayo. Eh, yung kaliwa, yan yung papuntang Deparo. So guys, thank you. Maraming salamat sa panonood. Ciao!